Pinagnakawan ng asawa, minaliit ng biyenan, at itinapon na parang basahan sa sariling pamamahay. Habang nagpapakasasa si Mansa sa aking mana, bawat luha ko ay naging bala para sa kanilang pagguho. Ako si Ayana. Sa gabing ito, ang api ay magiging apoy na tutupok sa inyong karangyaan. Sino ang huling tatawa kapag ang lihim ninyo ay nakatahina sa aking dibdib? Handa ka na bang makita ang pagbangon ng isang basag na puso? Huwag kang mag-alala, ma. Pipirmahan niya ang mga papeles na yan nang walang tanong-tanong. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Utang niya sa atin ang bawat butil ng kanin na isinusubo niya araw-araw. Napatigil ako sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Hawak ko ang isang tray kung saan nakapatong ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon at isang baso ng sariwang katas ng kalamansi. Maingat kong pinili ang pinakamalalaking hipon sa palengke kaninang umaga. Tinitiis ang siksikan at init ng araw dahil alam kong sumasakit ang ulo ni Mansa kapag pagod sa trabaho. Ang usok na nanggagaling sa sabaw ay humahaplos sa aking mukha, tila isang mainit na yakap na kabaligtaran ng napakalamig na boses ng aking asawa na naririnig ko ngayon. Nanigas ang aking mga binti. Ang tray na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Nakita ko ang sarili kong refleksyon sa bahagyang nakabukas na pinto, ang aking buhok na nakapusod ng mabilis, ang aking simpleng duster na may bahid pa ng mantsa ng kamatis, at ang aking mga kamay na magaspang dahil sa paglalaban ng kanilang mga damit upang makatipid sa kuryente. Siguraduhin mo lang, Mansa, sagot ni Doña Remedios, ang aking biyenan. Ang kanyang boses ay parang kalansing ng mamahaling alahas, matalas at mapagmataas. Ayokong magkaroon ng problema kapag nalaman ng mga board members na ang pondong gagamitin natin para sa bagong proyekto ay galing sa naiwang mana ng tatay niya. At isa pa, kailangang malinis na ang bahay na ito bago lumabas ang bata. Hindi pwedeng dito pa rin nakatira ang probinsyanang iyan kapag dinala mo na rito si Sofia. Isang bata? Si Sofia? Ang pangalang yon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa aking likuran. Si Sofia ang matalik na kaibigan ni Mansa mula pa noong kolehiyo, ang babaeng palaging sinasabi niyang parang kapatid lang. At ngayon, may bata. Isang sanggol na magmamana ng bahay na itinuturing kong tahanan habang ako ay itatapon na parang isang sirang kagamitan. Naramdaman ko ang biglang pagkirot ng aking hintuturo. Kanina ay napaso ako sa gilid ng kalan habang nagluluto, ngunit hinayaan ko lang dahil amu-anan ay ang mahalaga sa akin ay ang maibigay ang paboritong pagkain ni Mansa sa tamang oras. Ngunit sa sandaling ito, ang hapdi ng aking balat ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Ang bawat tibok nito ay nagdudulot ng tunog ng pagkabasag na ako lang ang nakakarinig. Isang tahimik na pagsabog sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng tray hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumasok sa loob at isaboy ang mainit na sabaw sa kanilang mga muka. Ngunit ang aking lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Hindi ako makahinga. Ang bawat salitang binitawan nila ay parang isang laso na dahan-dahang humihigpit sa aking leeg. Ninanakaw ang aking hangin, ninanakaw ang aking dangal. 7 taon. 7 taon akong nagsilbi na parang alila sa bahay na ito. Tiniis ko ang bawat panglalait ni Doña Remedios tungkol sa aking pinagmulan. Ibinigay ko kay Mansa ang lahat ng aking oras, ang aking kabataan, at pati ang mga huling sentimo na iniwan ng aking ama. Sa paniniwalang ang pag-ibig ay sapat na upang ituring akong pamilya. Ngunit sa paningin nila, ako ay isa lamang pirasong papel na pwedeng punitin at itapon sa basurahan kapag nakuha na ang halagang nakasulat dito. Dahan-dahan akong umatras mula sa pintuan,
Pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat hakbang ko sa makapal na alpombra ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ibinalik ko ang tray sa kusina at tumayo sa harap ng lababo. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na nag-alaga sa kanila, ang mga kamay na naglinis ng kanilang mga dumi. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ko sa buhay. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? At higit sa lahat, paano nila nagagawang itahi ang aking kamatayan habang ako ay abala sa paghabi ng kanilang kaginhawaan? Ayana, bakit ang dumi pa rin ng sahig? Napakawalang silbi mo talaga. Konting kuskus lang, hindi mo pa magawa ng maayos? Minsan naiisip ko kung bakit ka ba pinakasalan ng anak ko. Para kang isang pabigat na kinuha namin mula sa putikan. Ang boses ni Doña Remedios ay parang hagupit ng latigo sa aking likuran habang ako ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig ng sala. Hawak ko ang isang basahan at isang timba ng tubig na may halong matapang na kemikal. Ang amoy ng bleach ay pumapasok sa aking ilong, nakakahilo at tila sinusunog ang aking lalamunan. Ngunit hindi ito kasing sakit ng mga salitang binibitawan niya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Mayroong tea party ngayong hapon. 3 matatandang babae na tadtad ng alahas ang nakaupo sa mga mamahaling sofa. Tinitingnan ako na parang isang insektong dapat tapakan. Sila ay nagtatawanan habang humihigop ng mamahaling tsa. Samantalang ako ay dahan-dahang namamanhid ang mga tuhod sa katititig sa sariling refleksyon sa makintab na sahig. Isang babaeng maputla, may itim sa ilalim ng mga mata, at may mga kamay na unti-unti nang nababakbak ang balat dahil sa labis na paglilinis. Pasensya na po, Mama. Lilinisin ko pong muli. Mahinahon kong sagot. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na nilulunok ko. Kailangan kong magtiis para kay Tala, para sa katotohanang kailangan ko pang ipunin. Sa loob ng 7 taon, ang mansyong ito ay naging aking gintong hawla. Mukhang marangya sa labas, ngunit sa loob, ako ay isang aliping walang pangalan. Bilisan mo riyan, Ayana. Pagkatapos mo rito, umakyat ka sa itaas at ayusin mo ang silid ni Mansa. At siguraduhin mong mabango ang mga unan. Darating ang mga bisita bukas at ayaw kong mapahiya. Utos ni Doña Remedios bago siya muling humalakhak kasabay ng kanyang mga kaibigan. Tumayo ako ng dahan-dahan, tinitiis ang pangangatog ng aking mga binti. Bit-bit ang timba. Pumasok ako sa aming silid. Ang silid na dati ay puno ng mga pangarap. Ngunit ngayon ay tila isang kuwebang puno ng mga lihim. Amoy pabango ni Mansa ang buong paligid. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Nagsimula akong magpunas ng mga muebles. Ang bawat kuskos ko sa kahoy ay tila paglilinis ng mga kasinungalingang itinambak nila sa akin. Nang lumuhod ako upang silipin ang ilalim ng kama para kunin ang mga nakatagong alikabok, isang bagay na kumikinang ang kumuha ng aking atensyon. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay. Ang aking mga daliri ay nanginginig nang mahawakan ko ang isang maliit na bagay na matigas at malamig. Isang hihikaw. Isang hikaw na ginto na may hugis ng isang maliit na bituin. Hindi ito sa akin. Kilala ko ang bawat piraso ng aking iilang alahas dahil ang karamihan ay ibinenta ko na noong nakaraang taon para lang may maipambayad sa mga gamot ni Tala nang hindi na kailangang dumaing kay Mansa. At lalong hindi ito kay Doña Remedios dahil ang matanda ay nagsusuot lamang ng mga dambuhalang brilyante. Sino ang nagmamay-ari nito? Sofia? Naramdaman ko ang muling paghapdi ng aking mga mata. Ngunit pinigilan ko ang pagpatak ng luha. Wala nang puwang ang iyak sa aking plano. Ang bawat patak ng tubig sa aking mga mata ay pinalitan ko ng talas ng aking isipan. Sinuri ko ang hikaw. Mukhang bago ito.
Tila naiwan lang kaninang umaga bago umalis si Mansa para sa isang mahalagang meeting. Ayana, ano pang ginagawa mo riyan sa itaas? Ang bagal-bagal mo talaga. Sigaw ni Doña Remedios mula sa ibaba. Mabilis kong isinilid ang hikaw sa loob ng aking bulsa. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibon na pilit kumakawala sa dibdib. Hindi lang ito basta alahas. Ito ay isang piraso ng ebidensya ng aking pagkawasak, ngunit ito rin ang magiging susi sa aking paglaya. Isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan habang patuloy akong nagpupunas ng sahig na tila wala ng katapusan ang dumi. Gaano pa karaming dumi ang itinatago nila sa ilalim ng mga makikinang na alpombra ng bahay na ito. At hanggang kailan ko kayang manatiling tahimik habang ang bawat sulok ng aking tahanan ay unti-unti nang kinukuha ng iba? Gabi na, pero walang kapayapaan sa loob ng maliit na silid ni Tala. Ang dilim ay tila lalong nagpapabigat sa hanging amoy gamot at amoy ng aking sariling takot. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, hawak ang isang basang bimpo na paulit-ulit kong idinidikit sa kanyang noo, parang pugon ng init ng kanyang maliit na katawan, isang init na tila unti-unting nagnanakaw sa lakas ng aking kaisa-isang kayamanan. Mama, ang sakit ng ulo ko, bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig sa gitna ng kanyang mabigat na paghinga. Hinalikan ko ang kanyang mainit na pisngi habang ang aking mga luha ay pilit kong itinatago. Tahan na anak, narito lang si Mama. Gagaling ka rin, pangako yan. Ngunit paano ko tutuparin ang pangakong yon? Alam kong kailangan siyang dalhin sa ospital. Kanina pa hindi bumababa ang kanyang lagnat at ang kanyang ubo ay tila nagagaling na sa kailaliman ng kanyang dibdib. Tumayo ako at naglakad patungo sa silid-aklatan ni Mansa. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng tulong ng aking asawa. Natagpuan ko siya roon, nakaupo sa kanyang mamahaling silya habang may hawak na baso ng alak. Mukhang abala siya sa pagtingin sa kanyang cellphone. May ngiti sa kanyang mga labi na hindi ko na nakikita kapag ako ang kaharap niya. Mansa, tawag ko sa kanya ng mahina. Si Tala, kailangan nating dalhin sa ospital. Mataas pa rin ang lagnat niya. Wala na akong pambili ng gamot. Naubos na sa huling check-up niya. Lumingon siya sa akin, ngunit ang nangiti ay agad na napalitan ng inis. Ospital na naman? Ayana, binigyan kita ng allowance nung 1 linggo, di ba? Saan mo ba dinala ang pera? Napakagastos mo naman. Para yun sa kuryente at sa mga pagkain natin dito. Mansa, alam mo namang kulang na kulang yon dahil binawasan ni Mama ang budget sa kusina. Paliwanag ko. Pilit na pinapanatili ang tatag ng aking boses kahit na ang aking tuhod ay nanginginig na sa galit. Eksaktong pumasok si Doña Remedios sa silid, nakasuot ng kanyang mamahaling pantulog na seda. Ano na namang kaguluhan ito? Gabi na, Ayana. Huwag kang masyadong madrama. Bata lang yan. Lalagnatin talaga yan. Painumin mo lang ng tubig at matulog na kayo. Huwag mong abalahin ang anak ko. Pagod siya sa opisina. Pero Mama, nahihirapan na po si Tala huminga. Sabi ng tama na. Sigaw ni Mansa, sabay bagsak ng kanyang baso sa mesa. Ang tunog ng pagkalamog ng kristal sa kahoy ay nagpatalon sa aking puso. Wala akong pera ngayon. Lahat ng pondo ay nakatali sa negosyo. Matuto kang magtiis, Ayana. Hindi ka na nasa probinsya na pwedeng umasa sa hingi. Bumalik ako sa silid ni Tala nang may bigat sa dibdib na tila dinadaganan ng isang bundok. Naupo ako sa sahig, isinandal ang aking ulo sa gilid ng kanyang kama. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang maliit at mainit na kamay na humahawak sa aking hintuturo. Kahit sa gitna ng kanyang panghihina, pilit akong inaabot ni Tala. Ang kanyang maliit na daliri ay mahigpit na pumulupot sa akin. Tila sinasabing, Mama, huwag mo akong iiwan. Sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa loob ko. Ang takot na kanina
ay lumalamon sa akin ay biglang naging isang malamig at matalim na determinasyon. Kung hindi nila ibibigay ang para sa anak ko, kukunin ko ang sakin. Hindi na ako hihingi, hindi na ako magmamakaawa. Kinuha ko ang aking lumang bag at hinalungkat ang pinakailalim nito. Doon, nakatago ang isang maliit na calling card na ibinigay sa akin ng isang matandang kaibigan ng aking ama bago siya pumanaw. Attorney Aranas. Sabi niya, tawagan ko raw siya kung sakaling maramdaman kong naliligaw ako sa dilim. Biglang nag-vibrate ang aking lumang cellphone. Isang unknown number. Dahan-dahan ko itong sinagot. Hello? Iha, si Attorney Aranas ito. Sabi ng boses sa kabilang linya. Tila nanggagaling sa kabilang buhay. Pasensya na, at ngayon lang ako tumawag. May mga dokumentong iniwan ng tatay mo bago siya nawala. May mga ari-arian siyang hindi alam ng mga asawa mo. Kailangan nating magkita, Ayana. Ngayon na, ang tamang panahon. Tumingin ako kay Tala, na ngayon ay payapang nakapikit, ngunit ang init ay hindi pa rin humuhupa. Hinigpitan ko ang hawak sa aking cellphone. Ang luhang kanina pa gustong pumatak ay natuyo na. Ganito na lang ba? Ang aking ama ay may iniwan palang sandata para sa akin habang ako ay hinahayaan silang tapakan ang aking pagkatao? Kung akala ni Mansa at ng kanyang ina na mananatili akong alipin sa dilim, nagkakamali sila. Dahil sa gabing ito, ang munting bituin na si Tala ang magiging gabay ko upang sunugin ang bay na itinayo nila sa paligid ko. Paano kung ang manang inaasahan nilang makuha ay simula pa lang pala ng kanilang pagbagsak? Akala mo ba, Ayana, ay ganoon lang kadaling kunin ang pera ng tatay mo? Hindi mo ba naisip na baka may dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala ka pa ring hawak na kahit isang sentimo? Ang tinig ni Attorney Aranas ay mababa at puno ng babala sa loob ng kanyang maliit at amoy lumang papel na opisina sa Quiapo. Maingay ang labas, puno ng sigaw ng mga tindera at ugong ng mga sasakyan. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang bawat salita niya ay parang isang malamig na hanging humahampas sa aking balat. Nagpanggap akong bibili lamang ng gamot para kay Tala upang makatakas sandali sa mapanuring mga mata ni Doña Remedios. Inilapag niya sa harap ko ang isang makapal na folder. Ito ang mga dokumento ng iyong ama. Bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng isang huling testamento na hindi kailanman inihain sa korte. Bakit? Dahil ang iyong asawa, si Mansa, ang siyang nakatalagang tagapamahala nito bago ka sumapit sa tamang edad ng maturity sa ilalim ng kanilang kasunduan. Binuklat ko ang mga pahina. Ang aking mga mata ay nanlabo nang makita ko ang mga pirma ng aking ama, mga pamilyar na kurban ng kanyang pluma na tila kumakaway sa akin mula sa kabilang buhay. Ngunit sa ilalim ng mga dokumentong yon ay may mga bank transfer slips na may mas bagong petsa. Tingnan mo ito, Ayana. Turo ng abogado sa isang partikular na pangalan. Project Sophia, isang trust fund na itinatag 3 taon na ang nakalilipas. Dito dumadaloy ang dibidendo mula sa mga lupain ng tatay mo sa probinsya. Hindi ito napupunta sa iyong account. Napupunta ito sa isang pribadong pondo kung saan ang benepisyaryo ay si Sofia at ang magiging anak niya. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Ang bawat pahina na aking hinahawakan ay tila nagiging apoy na sinusunog ang aking pagkatao. Higit sa 100 milyong piso. Iyon ang halaga ng aking mana na dahan-dahang ninanakaw ng lalaking natutulog sa tabi ko gabi-gabi. Habang nagmamakaawa ako para sa pambili ng gamot ni Tala, habang tinitiis ko ang mga pasong natatamo ko sa kusina para pagsilbihan sila, abala sila sa pagbuo ng isang palasyo para sa ibang babae gamit ang dugo at pawis ng aking ama. Ano ang kailangan kong gawin, attorney? Tanong ko. Ang aking boses ay gumaralgal, ngunit puno ng puot.
Kailangan natin ng orihinal na kopya ng trust agreement na nasa loob ng vault ni Mansa sa inyong bahay. Kung makuha mo yun, may sapat tayong ebidensya para sampahan siya ng kasong estafa at tuluyang bawiin ang lahat ng ari-arian mo. Ngunit mag-ingat ka, Ayana. Kapag nalaman nilang may alam ka na, hindi sila magdadalawang isip na lalong pahirapan ka. Bumalik ako sa mansyon na tila isang anino. Ang bawat hakbang ko sa malawak na hagdanan ay tila pag-akyat sa isang bitayan. Pagdating ng gabi, nang masiguro kong tulog na si Tala at mahimbing na ang hilik ni Mansa dahil sa sobrang pag-inom ng alak, dahan-dahan akong tumayo. Ang bawat ingay ng aking paghinga ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Marahan kong pinihit ang trangka ng pinto ng kanyang opisina. Walang anumang tunog. Tanging ang tibok ng aking puso na parang isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa ilalim ng madilim na silid, tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang aking gabay. Lumapit ako sa kanyang mesa. Ang vault ay nakatago sa likod ng isang painting ng kanilang pamilya. Isang pamilyang tila perpekto sa labas ngunit bulok sa loob. Naalala ko ang code na palaging ginagamit ni Mansa sa lahat ng kanyang passwords, ang petsa ng kaarawan ni Sofia. Dahan-dahan kong inikot ang dial. 1, 6, 8. Ang mahinang tunog ng pagbukas ng bakal na pinto ay tila isang hiyaw ng tagumpay sa aking pandinig. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang mga dokumento sa loob, biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga paa na papalapit sa pintuan. Ang anino ni Mansa ay dahan-dahang lumalaki sa sahig ng silid. Ayana, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Nanigas ang aking buong katawan. Nakahawak pa rin ang aking mga daliri sa gilid ng bukas na vault. Kung lilingon ako ngayon, makikita niya ang lahat ng ebidensya ng aking pagtataksil sa kanyang mga kasinungalingan. Ganito na lang ba? Matatapos na ba ang aking laban bago pa man ito tunay na magsimula? O ito na ang pagkakataon para ipakita ko sa kanya ang mukha ng babaeng hindi na niya kayang linlangin? Ayana, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Mansa ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa aking batok. Nanigas ang aking mga daliri sa gilid ng vault. Ngunit sa loob ng isang saglit, ang takot ay napalitan ng isang mabilis at matalas na pag-iisip. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng bakal ng walang anumang ingay at agad na kinuha ang isang lumang litrato na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Humarap ako sa kanya, ang aking mga mata ay pilit kong pinamasa ng luha. Mansa, nagising ako dahil hindi ako makatulog. Naalala ko lang si Papa. Gusto ko lang makita ang litratong ito. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapupula pa rin mula sa alak na ininom niya kanina. Ang kanyang tindig ay medyo pasuray-suray. Isang bagay na nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa na hindi niya mapapansin ang aking panginginig. Litrato? Sa ganitong oras? Napakababaw mo talaga, Ayana. Akala ko ba ay nagbabantay ka kay Tala? Nakakatulog na siya, Mansa. Pero ang bigat ng loob ko, parang nararamdaman ko si Papa na kinakausap ako. Sabi ko sa isang boses na puno ng pagmamakaawa. Ang boses ng isang asawang walang alam at umaasa lamang sa kanya. Ito ang maskara na kailangan kong isuot. Ang maskara ng isang tanga at emosyonal na babae na dati niyang minahal dahil madali niyang nauto. Lumapit siya sa akin at hinablot ang litrato mula sa aking kamay. Huwag mo akong idadamay sa mga kadramahan mo. Patay na ang tatay mo, Ayana, at lahat ng iniwan niya. Ako na ang bahala roon dahil alam mong wala kang alam sa negosyo. Bumalik ka na sa silid at huwag mo na akong iistorbohin. Tumango ako ng dahan-dahan, yumuko bilang tanda ng pagsunod. Ngunit habang naglalakad ako palabas ng silid, ang aking mga mata ay mabilis na sumulyap sa kanyang cellphone na nakabukas
sa ibabaw ng kama. Isang mensahe ang nakasulat doon mula sa isang pangalang hindi ko malilimutan. Sophia! Can't wait for our little one to have your last name, Mansa. Soon. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido sa aking kaluluwa. Pagdating ko sa aking silid, isinara ko ang pinto at sumandal doon. Ang aking paghinga na kanina pa, pinipigilan ay biglang kumawala. Hindi na ako umiiyak. Ang bawat luhang dapat ay pumatak, ay naging apoy na nagpapatatag sa aking plano. Kinabukasan, nagsimula ang aking tahimik na digmaan. Habang abala si Doña Remedios sa pakikipagtsismisan sa telepono, dahan-dahan kong inilagay ang maliliit na gamit na nakuha ko mula kay Attorney Aranas. Mga maliliit na kamera, na mukhang mga butones, at mga recorder na itinatago ko sa likod ng mga kurtina at sa ilalim ng mga mesa. Nagsimula akong maging mas masunurin. Kapag inuutusan ako ni Doña Remedios na maglaban ng kanyang mga delikadong damit ng kamay, hindi na ako sumasagot. Kapag pinapahiya ako ni Mansa sa harap ng mga katulong, tinitingnan ko lang siya nang may paghanga na tila siya pa rin ang aking mundo. Ngunit sa bawat sandali na sila ay nakatalikod, itinatala ko ang bawat detalye ng kanilang mga usapan. Isang hapon, habang naglilinis ako sa kusina, nag-vibrate ang aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Isang tawag mula sa isang pribadong numero. Iha, kailangan nating mag-ingat, bulong ni Attorney Aranas sa kabilang linya. May nalaman pa ako, ang iyong ama ay may isang huling hiling na nakatago sa isang vault sa probinsya. Isang hiling na hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang lihim na maaaring sumira sa buong pamilya ng asawa mo. Pero kailangan nating makuha ang susi na nasa loob ng locket na ibinigay niya sa iyo noong bata ka pa. Napatigil ako. Ang locket. Ang gintong locket na laging suot ni Tala. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking sikmura. Bakit ang susi ay nasa anak ko? Ano ang kinalaman ng pamilya ni Mansa sa nakaraan ng aking ama na labis nilang gustong itago? Bago ko pa man matanong ang abogado, narinig ko ang boses ni Doña Remedios sa labas ng kusina. Ayana, sino ang kausap mo? Bakit ang tagal mo riyan? Mabilis kong pinatay ang tawag at itinago ang cellphone. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis na parang isang tambol. May malalim pa palang lihim sa likod ng pagnanakaw nila sa akin at ang lihim na yon ang magiging huling pako sa kabaong ng kanilang karangyaan. Ayana, ayusin mo ang iyong sarili. Darating ang isang napaka-importanteng panauhin ni Mansa ngayong gabi. Magluto ka ng pinakamasarap mong putahe at siguraduhin mong ang bawat baso ay walang bahid ng daliri. Huwag mo kaming ipapahiya sa harap niya. Ang utos ni Doña Remedios ay tila isang hatol ng kamatayan habang ako ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Hindi niya kailangang sabihin kung sino ang darating. Alam ko na. Ramdam ko ang pagdating ng bagyo bago pa man umihip ang hangin. Sa kusina, ang bawat hiwa ko sa karne ay puno ng diing tila ba ang leeg ng aking mga kaaway ang aking pinuputol. Nagluto ako ng kare-kare, ang paborito ni Mansa, at ang bango ng mani at bagoong ay pumuno sa buong mansyon. Ngunit para sa akin, ang bawat langhap ko ay amoy ng pagkabulok. Habang pinagpapawisan ako sa harap ng mainit na kalan, naririnig ko ang tawanan ni Mansa at ng kanyang ina sa sala. Sila ay masaya. Tila ba walang pusong winawasak sa bawat segundo ng kanilang paghihintay. Nang tumunog ang kampana sa pintuan, naramdaman ko ang biglang paghinto ng aking mundo. Dahan-dahan akong sumilip mula sa kusina. Pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Si Sofia. At doon, sa kanyang kaliwang tainga, nakita ko ang kapareha ng hikaw na nahanap ko sa ilalim ng kama. Isang gintong bituin na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Tila ba ipinamumukha sa akin na siya na ang bagong reyna ng tahanang ito. Ayana,
Ihanda na ang pagkain. Malamig na utos ni Mansa nang hindi man lamang ako tinitingnan. Para sa kanya, ako ay naging isang bahagi na lamang ng mga muebles. Isang bagay na kapaki-pakinabang pero walang halaga. Nagsimula akong magsilbi. Bawat plato na inilalapag ko sa harap nila ay parang isang piraso ng aking dangal na iniaalay ko sa mga buwaya. Nakita ko kung paano hinawakan ni Mansa ang kamay ni Sofia sa ibabaw ng mesa. Nakita ko ang mapanuring tingin ni Doña Remedios na tila ba kinukumpara ang aking pagod na muka sa sariwang ganda ng kabit ng kanyang anak. Napakasarap ng luto ng iyong katulong, Mansa, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Swerte mo at may ganito kang kasipag na tao sa bahay. Sadyang ganyan ang mga lumaki sa hirap, Sofia. Sanay sa trabahong manual, sagot ni Doña Remedios sabay higop ng tsaa. Hindi ako kumikibo. Nanatili akong nakatayo sa isang sulok, nakayuko, bit-bit ang pitsel ng tubig. Ngunit sa loob ko, ang bawat panglalait nila ay nagiging gasolina sa apoy na dahan-dahang tumutupok sa aking takot. Ang bawat tawa nila ay tila mga pako na ibinabaon ko sa aking alaala upang hindi ko makalimutan ang hapdi ng gabing ito. Nang matapos ang hapunan, dinala ko ang mga pinagkainan sa kusina. Hindi ko inaasahan na susunod si Sofia. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa likuran ko, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila sumasakal sa hangin ng aking teritoryo. Ayana, di ba? Bulong niya sa aking likuran. Humarap ako sa kanya. Hawak ang isang maduming plato. Ang kanyang mga mata ay nanunuya, puno ng tagumpay. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. Gusto ko lang malaman mo, napakaganda ng kwarto ninyo ni Mansa sa itaas. Pero alam mo, masyadong makaluma ang mga kurtina. Huwag kang mag-alala. Kapag ako na ang nakatira rito sa susunod na buwan, papalitan ko ang lahat. Pati na ang mga basurang tulad mo na nakaharang sa daan ko. Tumingin siya sa aking tiyan. Pagkatapos ay sa kanyang sariling tiyan na bahagyan ng bumubukol. Ang anak ko ang magiging tagapagmana ng lahat ng ito. Ikaw at ang anak mong sakitin. Wala kayong puwang sa kinabukasan ni Mansa. Nanatili akong tahimik, ngunit ang aking pagkakahawak sa plato ay humigpit hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Gusto kong isampal sa kanya ang katotohanang ang perang ipinambibili niya ng alahas ay galing sa pawis ng aking ama. Ngunit hindi pa ito ang oras. Tapos ka na ba? Tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Nagulat siya sa aking katatagan. Umismid siya at tumalikod. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang martilyo na nagtatayo ng sarili niyang kabaong. Naiwan akong mag-isa sa kusina, nakatitig sa aking refleksyon sa maduming tubig ng lababo. Ganito na lang ba? Papayag ba akong maging tagapagsilbi sa sarili kong pagkawasak? O hahayaan ko silang kumain ng busog sa aking hapag bago ko ilabas ang huling putahe na magpapaluhod sa kanilang lahat? Isang bagay lang ang sigurado. Ang bawat tawa nila ngayong gabi ay may katumbas na luha sa darating na bukas. At ako ang sisiguradong walang matitira kahit isang butil ng kanilang kayabangan. Isuot mo ang basahang yan, Ayana. Ipakita mo sa buong Maynila kung gaano kakadukha noong pinulot ka namin sa kalsada. Gusto kong makita nila ang kaibahan ng isang tunay na hiyas sa isang pirasong bubog na nagkukunwari lang na brilyante. Inihagis ni Doña Remedios sa aking paanan ang isang luma at naninilaw na kahon. Nang bumukas ito, lumabas ang aking lumang wedding dress. Ang gown na suot ko 7 taon na ang nakalilipas. Noon, akala ko ay simbolo yon ng aking wagas na pag-ibig. Ngunit ngayon, sa paningin ng aking biyenan, ito ay isa na lamang kagamitang gagamitin upang ipahiya ako sa darating na charity gala. Gusto niyang magmukha akong katulong sa gitna ng mga reyna.
upang lalong kuminang si Sofia na siguradong balot ng mga bagong alahas. Dahan-dahan kong kinuha ang gown mula sa sahig. Ang tela nito ay magaspang na sa aking mga daliri, amoy alikabok at amoy ng mga pangarap na matagal nang nabulok. Tiningnan ko ang bawat detalye ng borda, mga bulaklak na gawa sa mumurahing lace na tila ba tinatawanan ako sa aking kasalukuyang kalagayan. Opo, Mama. Isusuot ko po ito. Mahinahon kong sagot, habang ang aking paningin ay nananatiling nakapako sa sahig. Mabuti. Siguraduhin mong hindi ka magmumukhang dugyot kahit na mahirap iyang gawin sa mukha mo. Huling hirit ng matanda bago siya lumabas ng silid na may kasamang mapanuring halakhak. Nang masiguro kong wala na siya, agad kong ikinandado ang pinto. Inilabas ko mula sa ilalim ng aking unan ang mga dokumentong ibinigay ni Attorney Aranas, ang mga orihinal na kopya ng bank transfers, ang mga larawan ng pagtataksil ni Mansa, at ang listahan ng mga ari-ari ang ninakaw nila sa akin. Ang mga papel na ito ang aking kaligtasan, ngunit ang mga ito rin ang aking magiging hatol sa kanila. Kinuha ko ang aking karayom at sinulid. Sa bawat tusok ko sa makapal na lining ng gown, nararamdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa kusina. Ako na ang arkitekto ng sarili kong pagbangon. Isinasingit ko ang mga manipis na papel sa pagitan ng tela at ng padding ng dibdib. Itinatago ang mga ito sa ilalim ng mga pekeng perlas na dahan-dahan kong itinatahi ng pabalik. Bawat hila ng sinulid ay tila paghigpit ng bitag sa leeg ni Mansa at Sofia. Ang bawat simuhot ng karayom sa aking balat ay hindi ko na nararamdaman dahil ang hapdi sa aking puso ay mas matindi pa sa anumang sugat sa katawan. Ang gown na ito na inakala nilang magiging simbolo ng aking kahihiyan ay magiging isang baluti na puno ng katotohanan. Ano yan, Mama? Napatigil ako nang marinig ko ang maliit na boses ni Tala mula sa pintuan ng banyo. Nakatayo siya roon, maputla pa rin ngunit gising na gising. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang puting tela. Ito ang gagamitin ni Mama para protektahan tayo, anak. Bulong ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayong makalaya sa dilim. Nginitian niya ako. Isang nangiting tila nagbibigay ng liwanag sa aking pagod na kaluluwa. Ngunit habang muli kong itinutusok ang karayom, napansin ko ang isang bagay sa loob ng lumang kahon ng damit. Isang maliit na lamat sa ilalim ng karton. Nang kutkutin ko ito, may lumabas na isang maliit na susi na may nakaukit na letrang V. Ang unang letra ng pangalan ng aking ama, si Victorino. Napatigil ang aking hininga. Bakit ito narito? Ito kaya ang susing binanggit ni Attorney Aranas na magbubukas sa huling lihim ng aking ama. Kung ang susing ito ay nasa loob ng aking wedding dress sa loob ng 7 taon, ibig sabihin ba nito ay matagal na akong binabantayan ng aking ama? Naghihintay lang ng tamang panahon upang ako ay magising? Biglang narinig ko ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis kong itinago ang gown sa ilalim ng kumot at isinilid ang maliit na susi sa loob ng aking palad. Ayana, buksan mo itong pinto. Anong ginagawa mo riyan sa loob? Sigaw ni Mansa. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Tila ba naamoy niya ang panganib na dahan-dahan ko nang hinahabi sa paligid niya. Dahan-dahan akong tumayo, pilit na pinapakalma ang aking paghinga. Ang susing hawak ko ay tila nag-iinit sa aking palad, nagbibigay ng babala at pag-asa sa parehong pagkakataon. Ganito na lang ba? Ang susing ito ba ang maglalantad sa lihim na higit pa sa pagnanakaw ng pera? At handa ko na bang harapin ang katotohanang maaaring ang pamilyang pinagsilbihan ko ay may mas madidilim pang kasalanan sa aking ama? Narinig ko ang mahinang pagpihit ng doorknob at ang marahang pagbukas ng pinto ng aking silid. Hindi ako lumingon. Nanatili akong nakaupo sa gilid ng kama, kunwari ay abala
sa pagtitiklop ng mga damit ni Mansa. Ang bawat tupi ko sa kanyang mga mamahaling polo ay puno ng pag-iingat. Isang gawi na nakasanayan ko na sa loob ng 7 taon. Ngunit ngayon ay may kasama ng pait sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran. Ang amoy ng kanyang pabango na may kahalong amoy ng alak at ang pamilyar na samyo ng bulaklak na alam kong kay Sofia ay tila sumasakal sa akin. Ngunit sa halip na sigawan ako o laitin, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang pumatong sa aking mga balikat. Ayana, bulong niya. Ang kanyang boses ay malambing. Isang tono na matagal ko nang hindi naririnig. Isang boses na dati ay nagpapatunaw sa aking puso, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot sa aking balat. Galit ka ba sa akin dahil sa mga sinabi ni Mama? Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang yakapin ako mula sa likod. Ang kanyang baba ay sumandal sa aking balikat at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking leeg. Kung hindi ko alam ang katotohanan, baka naniwala na naman ako. Baka umasa na naman ako na mahal niya ako. Ngunit sa bawat haplos niya, naaalala ko ang mga dokumentong nakatahi sa loob ng aking wedding dress. Naaalala ko ang munting hikaw sa ilalim ng kama. Alam mong mahirap lang pakisamahan si Mama, di ba? Pero ginagawa ko ang lahat para sa atin. Para sa kinabukasan ni Natala. Patuloy niya habang dahan-dahang hinahalikan ang aking pisngi. Ang kanyang mga labi ay malamig, tila ba walang buhay, tila ba isang transaksyon lamang ang bawat pagdampi nito sa aking balat. Humaharap ako sa kanya, pilit na ipinapakita ang isang mukhang puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Ito ang huling sayaw namin sa putikan ng kanyang mga kasinungalingan. Alam ko, Mansa, pasensya na kung naging madrama ako nitong mga nakaraang araw. Pagod lang marahil. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng tagumpay. Inabot niya ang kanyang itim na briefcase at naglabas ng isang folder. May kailangan lang akong ipakiusap sa iyo, mahal ko. Para ito sa bagong investment na gagawin ko sa pangalan ni Tala. Kailangan ko lang ang pirma mo rito para mailipat ang mga pondo mula sa dating account ng tatay mo. Alam mo naman, para hindi tayo mahirapan sa taxes. Inilapag niya ang papel sa aking kandungan. Ito na ang huling hakbang ng kanyang plano, ang tuluyang pag-ubos sa natitirang ari-arian na nasa ilalim pa ng aking pangalan. Sa ilalim ng malabo naming ilaw, ang mga letra sa dokumento ay tila mga uod na gumagapang, nagbabadya ng aking tuluyang pagkawasak kung tunay akong pipirma. Siyempre, Mansa, kung para ito kay Tala, gagawin ko. Sabi ko nang may kasamang matamis ng ngiti. Kinuha ko ang ballpen na ibinigay sa akin ni Attorney Aranas. Isang ballpen na mukhang ordinaryo, ngunit may lamang disappearing ink. Ang bawat guhit ng aking pirma sa papel ay tila paghatol sa sarili kong kamatayan. Ngunit sa loob ng ilang oras, ang mga bakas na ito ay maglalaho, iiwan ng papel na kasing linis ng aking konsensya at kasing walang silbi ng kanyang mga pangako. Ayan, tapos na. Sabi ko matapos pirmahan ang huling pahina. Nagniningning ang mga mata ni Mansa habang mabilis niyang kinuha ang folder. Naramdaman ko ang muli niyang pagyakap sa akin, mas mahigpit, mas mapagmahal. Salamat, Ayana. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayong gabi. Magpahinga ka na. Bukas sa gala, sisiguraduhin kong ikaw ang pinaka-espesyal na babae roon. Nang lumabas siya ng silid, naiwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na nagligtas sa aking kinabukasan habang nagkukunwaring isinusuko ito. Dahan-dahan kong kinuha ang basahan at pinunasan ng aking leeg kung saan dumampi ang kanyang mga labi. Parang gusto kong kuskusin ang aking balat hanggang sa magsugat, hanggang sa mawala ang dumi ng kanyang pagtataksil. Ganito na lang ba? Ang huling gabi ng aking pagiging asawa ay natapos sa isang pirma na maglalaho rin sa dilim. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking wedding dress na nakasabit sa gilid,
Alam kong handa na ako. Bukas, sa harap ng lahat ng mga taong naniwala sa kanyang kasinungalingan, itatahi ko ang katotohanan sa kanilang mga mukha. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Bago lumabas si Mansa, may nahulog na maliit na resibo mula sa kanyang bulsa. Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat. Isang reservation sa isang mamahaling clinic sa Singapore para sa susunod na linggo. Isang maternity package sa ilalim ng pangalang Sofia de Vega. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng aking puso. Hindi lang pala pera ang balak nilang nakawin. Plano nilang ilayo si Mansa at ang lahat ng yaman ko bago pa man ako makapagsalita. Aabot ba ako sa tamang oras? O ang paglalaho ng aking pirma ay magiging hudyat din ng paglalaho ng lahat ng aking pinaglaban? Nakakahiya ka, Ayana. Mukha kang multo mula sa nakaraan na pilit isinisiksik ang sarili sa gitna ng mga buhay. Sa dinami-dami ng damit sa mundo, ang basahang iyan pa ang napili mong isuot sa harap ng mga pinakamataas na tao sa lilipunan? Ang boses ni Doña Remedios ay isang matalim na bulong sa aking likuran habang pababa kami ng sasakyan sa harap ng isang marangyang hotel. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng asido na gustong tunawin ang aking pagkatao. Tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng salamin ng hotel, ang aking wedding dress na 7 taon nang naninilaw, ang mga pekeng perlas na tila mga luhang natuyo na sa tela at ang aking mukha na walang bakas ng mamahaling kolorete. Sa tabi ni Mansa nakatayo si Sofia. Siya ay balot ng pulang seda na kasingkintab ng kanyang mga brilyante. Ang kanyang tawa ay parang huni ng ibon na nambubuskas habang ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ng aking asawa. Si Mansa naman ay hindi man lang ako matingnan ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iwas, tila ba isa akong dumi sa kanyang mamahaling tuksido na ayaw niyang mapansin ng iba. Ngunit sa ilalim ng telang ito, nararamdaman ko ang kakaibang bigat. Ang bawat dokumentong itinahi ko sa lining ng gown ay tila humahaplos sa aking balat. Nagpapaalala sa akin na hindi ako naririto bilang biktima. Naririto ako bilang ang huling hukom. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ay parang paglakad sa ibabaw ng apoy, ngunit hindi ako nasusunog. Sa halip, ang init ay nagbibigay sa akin ng lakas na itayo ang aking ulo ng mataas. Pumasok kami sa ballroom. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang kislap ng mga dambuhalang chandelier, at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila nanggagaling sa ibang mundo. Ito ang tinatawag nilang langit. Isang langit na itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw nila sa akin. Naramdaman ko ang tingin ng mga tao, ang kanilang mga bulong na parang mga bubuyog na naghahatid ng tsismis. Yan ba ang asawa ni Mansa? Bakit ganyan ang suot niya? Parang katulong na pinilit magbihis. Nakakaawa naman. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako patungo sa gitna ng silid, bitbit ang dignidad na hindi kailanman mabibili ng kanilang mga milyon. Sa bawat sandali na maramdaman ko ang panghihina, hinahawakan ko ang munting locket ni Tala sa aking leeg. Doon ko kinukuha ang aking hangin. Isang matandang lalaki ang lumapit sa aming mesa. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila nakikita ang lahat ng lihim na itinatago ng pamilyang ito. Si Don Ricardo, ang pinakamalaking stockholder ng kumpanya ng aking ama, na ngayon ay pinatatakbo ni Mansa. Ayana, iha, bati niya sa akin. Kamusta na ang anak ng aking kaibigang si Victorino? Parang nakikita ko sa iyo ang tatag ng iyong ama ngayong gabi. Salamat po, Don Ricardo. Sagot ko nang may kasamang matamis na ngiti. Sadyang may mga bagay lang po na hindi nagbabago, tulad ng katotohanang ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Napansin ko ang biglang paglamig ng mukha ni Mansa. Ang kanyang pagkakahawak sa baso ng wine ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko.
Alam niyang may ibig sabihin ang aking mga salita, ngunit hindi niya alam kung kailan sasabog ang bomba. Habang nagsisimula ang programa, lumapit sa akin si Sofia. Kunwari ay kukuha ng inumin, ngunit ang kanyang siko ay sinadyang tumama sa aking braso. Enjoying your last night in paradise, Ayana? Mamaya, pagkatapos ng party na ito, pirmahan mo na ang huling papeles. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas. Tiningnan ko siya sa mga mata. Isang malamig at walang emosyong tingin. Sofia, minsan ang paraiso ay nagiging impyerno kapag ang mga anghel ay nagsimulang magsalita. Napakunot ang kanyang noo. Halatang hindi naintindihan ang aking sinabi. Ngunit bago pa siya makasagot, tumayo si Mansa para sa kanyang keynote speech. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang bawat segundo ay tila tumitigil sa pagtakbo. Ang hangin sa loob ng ballroom ay biglang naging mabigat. Tila ba ang mga chandelier ay dahan-dahang bumababa upang gumuho. Napansin ko ang isang pamilyar na anino sa malapit sa exit. Si Attorney Aranas, isang tipid na tango ang ibinigay niya sa akin. Ang hudyat ay narito na, ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone na nakatago sa aking bulsa. Isang text mula sa yaya ni Tala sa bahay. Ma'am Ayana, biglang nawala si Tala sa kanyang silid. May mga lalaking dumating at kinuha siya. Sabi nila, utos daw po ni Doña Remedios. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng aking puso. Ang aking buong mundo ay tila nagdilim sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ng ballroom. Ginamit nila ang aking anak para busalan ng aking bibig. Ganito na lang ba? Itataya ko ba ang buhay ni Tala para sa katarungan o susuko ako sa kanilang laro upang mailigtas ang aking munting bituin? Sa sandaling ito, ang wedding dress na suot ko ay tila naging kasing bigat ng isang kabaong. Huwag kang gagawa ng ingay, Ayana. Isang maling salita mo lang, hinding-hindi mo na makikita ang iyong anak. Ngumiti ka, dahil ang mga kamera ay nakatutok sa atin. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kaswerte na narito ka sa piling namin. Ang bulong ni Doña Remedios sa aking pandinig ay mas matalas pa sa anumang patalim. Nararamdaman ko ang kanyang matitigas na daliri na bumaon sa aking braso. Pilit akong pinatitindig sa gitna ng nakasisilaw na liwanag ng ballroom. Ang aking mundo ay tila umiikot. Ang pangalan ni Tala ay paulit-ulit na sumisigaw sa loob ng aking isipan. Bawat pintig ng aking puso ay pagtawag sa kanya. Sa gitna ng karangyaan, ng mga halakhak na kasing peke ng kanilang mga alahas, ako ay isang inang unti-unting namamatay sa loob ng aking sariling katawan. Tiningnan ko ang aking wedding dress. Ang bawat dokumentong nakatahi sa loob nito ay tila nagiging kasing bigat ng isang kabaong. Kung magsasalita ako, mawawala si Tala. Kung mananatili akong tahimik, habang buhay kaming magiging alipin ng kanilang kasamaan. Ladies and gentlemen, ang boses ni Mansa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang isang baso ng champagne, ang kanyang mukha ay puno ng mayabang na tagumpay. Gusto ko lang pasalamatan ang aking asawa, si Ayana. Kahit na ganito ang kanyang hitsura ngayong gabi, siya ang nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Ang aking munting probinsyana na laging nasa kusina. Nagtawanan ang mga tao. Ang bawat halakhak nila ay tila mga sampal sa aking pisngi. Hinila ako ni Mansa paakyat sa entablado. Ang kanyang pagkakahawak sa aking kamay ay mahigpit. Tila ba isang pag-aari na nais niyang ipangalandakan bago itapon. Mansa, maawa ka, nasaan si Tala? Bulong ko sa kanya. Ang aking boses ay gumaralgal sa takot. Tiningnan niya ako ng may pandidiris. Tumahimik ka, Ayana. Tapusin natin ang palabas na ito. Ngunit sa gitna ng entablado, nakita ko si Attorney Aranas sa dulong bahagi ng silid. Itinaas niya ang kanyang cellphone at tumango ng bahagya. Isang mensahe ang mabilis na pumasok sa aking isipan.
Hindi nila kayang saktan si Tala sa gitna ng maraming tao. Ang banta nila ay isang desperadong hakbang dahil alam nilang malapit na silang gumuho. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking palad kung saan nakatago ang susing V. Ang alaala ng aking ama ay tila bumulong sa akin. Lumaban ka, anak. Para sa iyong anak. Tumigil ako sa paglalakad. Binawi ko ang aking kamay mula sa pagkakahawak ni Mansa. Ang katahimikan ay biglang lumaganap sa buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa amin. Ano ba, Ayana? Maglakad ka! Asik ni Mansa sa ilalim ng kanyang hininga. Sa sobrang galit at pagkapahiya dahil sa aking paghinto, hinablot niya ang balikat ng aking wedding dress. Isang malakas na tunog ng pagkapunit ang bumasag sa katahimikan. Ang lumang tela ng aking gown na marupok na dahil sa 7 taong pagtatago ay tuluyang bumigay sa ilalim ng marahas niyang mga kamay. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao. Ang balikat ng aking damit ay nalaglag. Inilalantad ang aking balat na may mga bakas ng pasa mula sa mga nakaraang pagmamaltrato ni Doña Remedios. Ngunit hindi ang aking katawan ang tiningnan nila. Mula sa napunit na lining ng aking damit, dahan-dahang nahulog ang mga piraso ng papel. Isa-isa silang nagliparan sa sahig ng entablado, parang mga puting talulot ng bulaklak na may dalang hatol. Ang mga bank statements, ang mga kopya ng peking signatures, ang mga larawan ni Mansa at Sofia. Lahat ay nakalatag na ngayon sa paanan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. At ang pinakahuli, ang susing V ay bumagsak sa sahig ng may malakas na tunog ng bakal, kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ano ito? Sigaw ni Don Ricardo habang pinupulot ang isa sa mga papel. Mansa, ano ang ibig sabihin ng mga bank transfers na ito mula sa kumpanya ni Victorino patungo sa isang pribadong account sa Singapore? Namutla si Mansa. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginig hanggang sa malaglag ito at mabasag sa libu-libong piraso. Si Sofia na kanina ay nakangiti sa harap ay dahan-dahang umatras patungo sa dilim. Si Doña Remedios naman ay napakapit sa mesa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Tumayo ako nang tuwid sa gitna ng entablado. Kahit napunit ang aking damit, kahit na ako ay nanginginig, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Mansa. Ang katotohanan ang pumunit sa iyong mga kasinungalingan, Mansa. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw, malakas at malinaw. Tila ba ang boses ng aking ama ang nagsasalita sa pamamagitan ko? Ninakaw ninyo ang aking mana. Ninakaw ninyo ang aking dignidad. Ngunit hinding-hindi ninyo mananakaw ang aking anak. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga operatiba ng pulisya kasama si Attorney Aranas. At sa bisig ng isang babaeng pulis, nakita ko ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng pink na sweater. Mama! Sigaw ni Tala. Naramdaman ko ang biglang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Ang aking mga binti ay tila mababali sa sobrang pasasalamat. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara. Ganito na lang ba? Ang pagguho ng kanilang toring ginto ay nagsimula sa isang pirasong punit na tela. Ngunit habang tinitingnan ko si Mansa na dahan-dahang pinupusasan ng mga awtoridad, isang katanungan ang nananatili sa aking isipan. Ang susing V na nahulog sa sahig. Ano nga ba ang tunay na lihim na binubuksan nito na magpapabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking ama? Hindi ito maaari. Magnanakaw ka, Ayana. Ninakaw mo ang dangal ng pamilya ko sa harap ng lahat. Lapastangan ka. Ang hiyaw ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tinig na dati ay puno ng awtoridad, ngunit ngayon ay basag na at puno ng desperasyon. Nakaluhod siya sa sahig, pilit na kinukuha ang mga nagliparang papel na tila ba ang pagpulot sa mga ito ay makakapagbalik sa kanyang nasirang reputasyon. Ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay naputol sa gulo. Ang bawat butil nito
ay gumugulong sa sahig. Kasing layo ng kanyang dating kapangyarihan, nanatili akong nakatayo. Yakap-yakap si Tala na nanginginig pa rin sa aking mga bisig. Ang punit na balikat ng aking wedding dress ay tila isang bandila ng aking kalayaan. Tumingin ako kay Mansa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng abo, habang ang mga gwardya ay dahan-dahang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang mga braso. Ang lalaking inakala kong aking sandigan ay isa na lamang anino ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ayana, makinig ka. Mag-usap tayo. Para kay Tala, huwag mong gawin ito. Pagmamakaawa ni Mansa, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal kita. Alam mo yan. Nagawa ko lang ang lahat ng ito para sa kinabukasan nating dalawa. Mahal? Ang aking boses ay lumabas na malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mansa, ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. Ang pag-ibig ay hindi nagtatago ng ibang pamilya habang ang asawa mo ay ginagawa mong alila. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay kasing punit na ng damit na suot ko ngayon. Dahan-dahan akong yumuko at pinulot ang susing V na nahulog sa sahig. Ang bakal nito ay nag-iinit sa aking palad. Lumapit si Attorney Aranas sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pait. Iha, tapos na ang laban dito sa ballroom, pero may huling pinto pa tayong kailangang buksan. Bulong niya. Ang susing yan, hindi lamang yan susi sa isang vault. Iyan ang susi sa Victoria Estate, ang lupang kinatatayuan ng mismong mansyong tinitirhan ni Mansa. Ang lupang matagal na nilang sinasabing kanila, ngunit sa katotohanan ay pag-aari ng iyong ina na si Victoria. Napatigil ang aking hininga. Ang mansyon, ang toring ginto na kanilang ipinagmamalaki ay nakatayo sa lupang ninakaw nila sa aking ina bago pa man ako ipanganak. Kaya pala ganoon na lamang ang panggigipit nila sa akin. Kaya pala ganoon na lamang ang takot ni Doña Remedios na malaman ko ang aking pinagmulan. Ang buong buhay nila ay isang malaking nakaw na sandali. Tumingin ako kay Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Akala mo ba ay mananalo ka, Ayana? Isang probinsyana na walang pinag-aralan. Kahit makuha mo ang lahat, hinding-hindi ka magiging kasing taas namin. Hindi ko kailangang maging kasing taas ninyo, Mama. Sagot ko nang may kasamang malungkot na ngiti. Dahil ang taas na kinalalagyan ninyo ay gawa lamang sa buhangin at kasinungalingan. Mas gusto ko nang nakatapak sa lupa. Basta't ang lupang yun ay akin at malinis ang aking konsensya. Pinanood ko silang ilabas ng mga pulis. Ang bawat hakbang ni Mansa palabas ng ballroom ay tila pagguho ng isang pader na 7 taon kong kinulong. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang iba ay may awa. Ang iba ay may paghanga. Ngunit para sa akin, ang lahat ng yon ay wala ng halaga. Kinuha ko ang aking shawl at ibinalot ito sa aking sarili at kay Tala. Lumabas kami ng hotel, malayo sa mga spotlight, malayo sa amoy ng mamahaling alak at pagkukunwari. Ang hangin sa labas ay sariwa, malamig. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito masakit sa aking baga. Pagdating namin sa opisina ni Attorney Aranas ng gabing iyon, inilapag ko ang susing V sa kanyang mesa. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat sugat, bawat pasa, at bawat hapdi ng aking nakaraan ay tila nagsisimula ng maghilom habang tinitingnan ko ang huling dokumentong ilalabas ng abogado. Ito ang huling hiling ng iyong ama, Ayana. Sabi ni Attorney Aranas habang binubuksan ng isang maliit na kahon gamit ang aking susi. Sabi niya, kapag dumating ang araw na ang katotohanan ay lumabas na, ibibigay ko sa iyo ang sulat na ito. Binuksan ko ang papel. Ang sulat kamay ng aking ama ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ayana, anak ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Ang mansyon ay hindi mo tahanan. Ang tunay mong tahanan ay ang lupang pinagmulan mo. Iwan mo ang lahat ng nagpabigat sa iyo.
Mayroon kang nakatagong pondo sa iyong probinsya, sapat upang magsimulang muli. Huwag kang maghiganti para sa galit. Maghiganti ka para sa katarungan. Niyakap ko ang sulat at umiyak ako. Hindi iyak ng pait, kundi iyak ng pasasalamat. Ang lahat ng yaman ni Mansa ay mawawala sa kanya dahil sa mga utang at kasong isasampa ko, ngunit ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang mahanap ang aking sarili. Ganito na lang ba ang katapusan ng aking pagdurusa? Isang sulyap sa nakaraan upang tuluyang iwanan ng dilim? Ngunit bago ako tuluyang makahinga ng maluwag, isang tawag ang pumasok sa telepono ni attorney. Ang mukha niya ay biglang nabahala. "Attorney, ano po iyon?" Tanong ko. "Si Sofia." Tumakas siya, dala ang mga orihinal na titulo ng lupa sa probinsya bago pa man siya nahuli ng mga pulis. At Ayana, kasama niya ang kapatid ni Mansa na matagal nang nawawala. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking sikmura. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang ahas na si Sofia ay may kasama pang mas mapanganib. Abot ba ako sa probinsya bago nila tuluyang maubos ang huling naiwan ni Papa? O ang aking pagbangon ay muli na namang haharangin ng isang bagong bagyo? Hindi na ako ang babaeng tumatakbo sa dilim, hinihingal at nagmamakaawa para sa kaunting awa. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa aming probinsya, ang sariwang hangin na humahaplos sa aking mukha ay tila isang banayad na haplos ng aking ama. Bumubulong na ligtas na kami. Hawak ko ang kamay ni Tala, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa aking tabi. Ang kanyang balat ay wala na ang init ng lagnat, at ang kanyang paghinga ay kasing payapa ng dagat. Sa madaling araw, dumating kami sa lumang opisina ng aking ama sa gitna ng malawak na niyugan. Doon, natagpuan ko si Sofia. Nakatayo siya sa gitna ng silid, hawak ang mga ninakaw na titulo. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon, at ang kanyang mga mata ay parang isang hayop na nasusukol. Sa tabi niya ay isang lalaking may pagkakahawig kay Mansa, ang kapatid nitong si Victor, na matagal nang itinuring na itim na tupa ng pamilya. "Huli na kayo, Ayana," hiyaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay pumapatak sa galit habang iwinawagayway ang mga papel. "Akin na ang mga lupang ito. Sa Singapore tayo tutuloy ni Victor. Doon isisilang ang tunay na tagapagmana ng yaman ni Mansa." Lumakad ako nang dahan-dahan patungo sa kanya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa. Isang awa na mas masakit pa sa anumang sampal. "Sofia, ang mga papel na hawak mo ay kasing walang silbi ng mga pangako ni Mansa. Ang susing V na nakuha ko, hindi lang yun para sa isang vault. Iyon ang susi sa isang digital na archive na itinago ni Papa sa isang bangko sa Switzerland. Lahat ng orihinal na titulo ay naroon, at ang mga hawak mo ay automatikong napawalang bisa na noong gabing mahuli si Mansa." Naniga si Sofia. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumitaw sa mga dokumento. Hinahayaan ang mga ito na mahulog sa maduming sahig. Lumingon siya kay Victor, na ngayon ay dahan-dahan nang umaatras patungo sa pinto. Tila ba handa nang iwan ang kanyang kasabwat upang iligtas ang sariling balat. "Ano, Victor? Huwag mong sabihing." Ang tinig ni Sofia ay naging isang mahinang hikbi. "Pasensya na, Sofia. Hindi ako sasama sa iyo sa kulungan." Malamig na sagot ni Victor bago siya tuluyang lumabas, kung saan naghihintay na ang mga awtoridad na tinawagan ni Attorney Aranas. Naiwan si Sofia na nakaluhod sa sahig, humahagulgol. Ang kanyang pangarap na palasyo ay gumuho sa isang iglap. Pinanood ko siyang bitbitin ng mga pulis. Walang galit sa aking puso, tanging isang malalim na paghinga ng paglaya. Ang bawat pahirap na dinanas ko sa mansyon ay tila mga aninong dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng sikat ng araw. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aking bagong tahanan sa probinsya. Hindi ito isang mansyon, ngunit ito ay isang bahay na puno ng liwanag at amoy ng mga bulaklak. Ang mga bukid ng aking ama ay muling naging luntian.
Pinatatakbo ng isang kooperatiba ng mga magsasaka na binuo ko upang makatulong sa aming komunidad. Hindi na ako ang aliping tagapaglaba. Ako na ang may-ari ng aking oras at ng aking kapalaran. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Mayroon pa ring mga peklat mula sa mga paso sa kusina. May mga kalyo pa rin mula sa hirap. Ngunit ang mga kamay na ito ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay mga kamay ng isang inang matagumpay na naipaglaban ang kanyang anak. Ang aking negosyo sa paggawa ng mga organikong langis mula sa niyog ay unti-unti nang kinikilala. Hindi dahil sa pangalan ni Mansa, kundi dahil sa sarili kong pagsisikap. Mama, tingnan mo ang aking drawing. Tumatakbong lumapit sa akin si Tala. Bit-bit ang isang papel kung saan may nakaguhit na 2 ibon na lumilipad patungo sa isang malaking araw. Niyakap ko siya ng mahigpit. Napakaganda anak. Tulad mo, malaya na silang lumipad. Tinanggal ko ang aking wedding ring na matagal ko nang itinago sa loob ng aking bulsa. Tinitigan ko ang gintong singsing na naging simbolo ng aking 7 taong pagkabilanggo. Dahan-dahan, inihagis ko ito sa malalim na balon sa likod ng aming bahay. Narinig ko ang mahinang tunog ng paglubog nito sa tubig. Isang huling paalam sa nakaraan na hindi na kailanman muling babalik. Wala akong kailangan na bagong lalaki upang maging masaya. Ang kailangan ko ay ang aking anak, ang aking dangal, at ang lupang ito na kailanman ay hindi na muling mananakaw sa akin. Ang aking tagumpay ay hindi na susukat sa kislap ng brilyante, kundi sa ningning ng mga mata ni Tala at sa kapayapaang nararamdaman ko tuwing gabi bago ako matulog. Ako si Ayana. Namatay ako sa loob ng 7 taon, ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng mga bituin ng aking bayan, ako ay muling isinilang. At sa bawat paglipad ng aking mga pangarap, wala nang sino mang makakaputol sa aking mga pakpak. Ang hangin dito sa aming probinsya ay hindi na amoy lason. Wala na ang amoy ng matapang na kemikal na ginagamit ko noon sa paglilinis ng sahig ng mga taong nagnakaw ng aking buhay. Sa halip, ang bawat hininga ko ngayon ay puno ng bango ng sariwang niyog at ang alat ng dagat, isang samyo na nagpapaalala sa akin na ako ay malaya na. Nakalubog na ang araw sa abot-tanaw, nag-iiwan ng mga kulay rosas at lila sa langit. Tila ba isang dambuhaling canvas na ipininta para sa aking bagong simula. Nakaupo ako sa beranda ng Victoria's Garden, ang center na itinayo ko para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso. Hindi lang ito isang negosyo, ito ay isang tahanan kung saan ang mga sugat ay ginagawang perlas ng karunungan. Nabalitaan ko ang balita kahapon mula kay Attorney Aranas. Si Mansa ay hinatulan ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa malawakang estafa at falsification of documents. Ang kanyang ina, si Doña Remedios, ay nailipat sa isang pasilidad dahil sa panghihina ng katawan at isipan. Ang mansyong dati nilang ipinagmamalaki, nabenta na ito sa isang subasta at ngayon ay ginagawa ng isang pampublikong aklatan. Ang kanilang toreng ginto ay naging silid-aralan para sa mga batang tulad ni Tala. Napangiti ako nang maisip ko ang huling liham na ipinadala sa akin ni Mansa mula sa rehas. Hindi ko na ito binuksan. Hinayaan ko itong liparin ng hangin at mahulog sa basurahan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan na ng pakialam. Ang pagpapatawad ko sa kanila ay hindi para sa kanilang katahimikan, kundi para sa aking sariling kaligtasan. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita nilang ako ay masaya at matagumpay nang wala sila. Mama, tignan mo, ang dami nating ani ngayon. Sigaw ni Tala habang tumatakbo patungo sa akin. Bit-bit niya ang isang basket ng mga sariwang prutas. Ang kanyang mga pisngi ay mapula, puno ng buhay at kagalakan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dinaramdam ang tibok ng kanyang puso
na kasing tatagna ng sa akin. Siya ang aking kayamanan na hinding-hindi kailanman mananakaw ng anumang pirma o dokumento. Marami ang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay wala akong kasamang lalaki sa aking pagbangon. Ang sagot ko ay simple. Ang kaligayahan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa singsing sa kanyang daliri, kundi sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Natutunan ko na ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng kakayahang matulog sa gabi nang may malinis na konsensya at gumising sa umaga nang may layunin. Tumingin ako muli sa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na nararamdaman ang bigat ng nakaraan. Ang aking wedding dress na punit-punit ay wala na. Pinalitan na ng isang simpleng barot saya na gawa sa hinabing pangarap at pagtitiyaga. Ako si Ayana. Isang asawa, isang ina, at ngayon, isang babaeng buo at malaya. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang walang hanggang pagsikat ng araw. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may lupang naghihintay na muling pagtamnan ng pag-asa. Dito, sa piling ng aking anak, at sa lilim ng mga puno ng aking ama, nahanap ko na ang aking tunay na paraiso. Isang paraisong hindi kailanman magigiba dahil itinayo ito sa ibabaw ng katotohanan.